Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ngayon, araw ng Panginoon, tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon na siya ay sambahin. Kahit sa mga oras na ito, sa araw na ito, tayo ay nasa kanya-kanya nating mga tahanan, ngunit tayo ay patuloy pa rin sasamba sa ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. At ngayon tayo ay tinatawagan ng Panginoon na siya ay sambahin. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, ang lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. O purihin ninyo si Yahweh, kayo mga anghel ng Diyos, kayo mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat ng nilalang, sa lahat ng mga dakong naghahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. At ang Diyos na tumatawag sa atin upang siya ay sambahin sa araw na ito, araw ng ating Panginoon, ay siya ang Panginoon na pinagmumulan ng tulong na ating kinakailangan. Kaya lahat ng ating mga pangangailangan sa pisikal man o espiritual ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoon na sinasamba natin ngayon. Ang kasapatan ay matatagpuan lamang natin sa Kanya. Doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sa paglapit natin sa mayamang trono ng biyaya ng ating Panginoon, tayo ay Kanyang binabati sa pagsamba natin ngayon. At sa pagbati na ito ay pagkakaloob niya sa atin ng pagpapala. Pagpapala na tanging sa Kanya lamang nagmumula. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahalang Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. O Amang nasa langit, ang inyong salita ay sakdal, nagsasauli ng kaluluwa, nagpapantas sa hangal, at nagliliwanag sa mga mata ng bulag at kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan sa sinumang nananampalataya. Gayunman kami ay likas na bulag at walang kakayahang gumawa ng anumang mabuti, at kayo ay sasaklolo sa kanila lamang na may pagbag at nagsisising puso at ginagalang ang inyong salita. Kaya nga kami ay nagsusumamo sa inyong loobin na paliwanagin ang aming mga madidilim na kaisipan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at bigyan kami ng mapagkumbabang puso. Palayain kami mula sa lahat ng pagiging mapagmataas at sa karunungan na ayon sa laman. Nang kami ay nakikinig sa iyong salita, ay maunawaan namin ito ng tama at pamahalaan ang aming mga buhay sa pamamagitan nito. Inyong loobin din na sa inyong biyaya ay panumbalikin silang naliligaw mula sa katotohanan. Nang kaming lahat sa pagkakaisa ay pagsilbihan kayo sa tunay na kabanalan at katwiran sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Ang lahat ng mga bagay na ito ay aming hinihiling alang-alang kay Kristo na nangako na pakikinggan kami at tinuruan kaming manalangin sa Kanyang pangalan. Amen.
Tayo po ay magbabasa ng kautusan ng Panginoon na siyang magtuturo sa atin ng ating mga pagkukulang at nang papaalala sa ating mga kasalanan. Ating pong babasahin ay nagmula sa aklat ng Deuteronomio, mga Kabanata 5, mga talata 6 hanggang 21. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inayunan sa kawangis ng anumang anyo, nasa itaas ng langit o nasa ibaba ng lupa o sa mga nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyurkuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughong Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. At pinakikitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang bumabanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan. Inyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin gaya ng inutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit sa ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, huwag kang gagawa anumang gawa, ikaw, ni ang inyong anak na lalaki, ni babae, ang inyong aliping lalaki, ni babae, ni ang inyong baka, ni ang inyong asno, ni anuman sa inyong mga hayop, ni ang inyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan, upang ang inyong aliping lalaki at babae ay kapagpahingang gaya mo. At ang inyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupay ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig, kaya tinuutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang inyong ama at iyong ina gaya ng inutos sa inyo ng Panginoon Diyos upang ang inyong araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag ni mangangalunya, ni magnanakaw, ni sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa. Ni huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni huwag mong pagnanasaan ang bahay ng inyong kapwa, ang kanyang bukid, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay sa inyong kapwa. At sa ating pong lahat na siyang buong pusong lumalapit sa Panginoon, tayo po ay sabay-sabay na manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Makapangyarihang Diyos at Ama sa langit, buksan niyo ang aming mga mata na makita namin ang aming sarili bilang makasalanan sa inyong paningin. Mga kabahagi sa isang bagsak na kalikasan at ang tunay na nagsalangsang laban sa inyo. Bigyan niyo kami ng kakayahan na mabatid ang aming patuloy na pangangailangan, ang pareho ninyong pagpapatawad na habag at ang inyong bumubuhay na biyaya, at tanggapin si Jesucristo bilang tanging tagapagligtas ng aming kaluluwa. Kami nawa ay manalig sa kanyang banayan, pagbabayad sala at umasa sa kanyang pamamagitan bilang tanging tagapagligtas ng aming kaluluwa. Kami nawa ay manalig sa kanyang pagbabayad sala at umasa sa kanyang pamamagitan bilang aming tanging pag-asa, nagagalak sa inyong kaligtasang walang bayad at winawaksi ang aming sariling katuwiran. Kami nawa ay lumakad sa daan ng inyong utos, pinagsilbihan kayo ng may katapatan at lumalaban sa bawat kasalanan sa pamamagitan ng biyaya na nakay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa lahat po ng lumalapit sa Panginoon at humihingi ng kanyang kapatawaran, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pangako ay tapat sa sino man na humihingi at nagpapakumbaba. Ang ating pong pangako na nagmula sa Panginoon ating mababasa sa unang libro ni Juan, Kabanata 1, mga talata 7 hanggang 8. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kaya sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit tayo
Subalit kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Tayo ngayon ay magbabasa ng ating kredo na siyang nag-iisa at siyang naggagapos sa lahat ng mananampalataya saan mang bahagi ng mundo at saan mang panahon. Ang ating pong kredong babasahin ngayon ay nagmula sa kredong Athanasian, mga bahagi ng 29 hanggang 44. Furthermore, it is necessary to everlasting salvation that he also believe rightly the incarnation of our Lord Jesus Christ. For the right faith is that we believe and confess that our Lord Jesus Christ, the Son of God, is God and man. God of the substance of the Father, begotten before the worlds, and the man of the substance of his mother, born in the world. Perfect God and perfect man, of a reasonable soul and human flesh subsisting. Equal to the Father as touching his Godhead, and inferior to the Father as touching his manhood. Who, although he is God and man, yet he is not two, but one Christ. One, not by conversion of the Godhead into flesh, but by taking the manhood into God. One altogether, not by confusion of substance, but by unity of person. For as the reasonable soul and flesh is one man, so God and man is one Christ. Who suffered for our salvation, descended into hell, rose again in the third day from the dead. He ascended into heaven, he seated in the right hand of the Father, God Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead, and whose coming all men shall rise again with their bodies, and shall give account of their own works. And they that have done good shall go into life everlasting,
and they that have done evil into everlasting fire. This is the Catholic faith, which except a man believe faithfully, he cannot be saved. Tayo po ngayon ay darako sa ating sama-samang pagpanalangin kung saan ay ating idudulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan, ganun din ang ating mga pasasalamat sa kanyang kabutihan sa atin. Ating pong ipagdarasal, ang mga punto ay nakasulat sa ating mga bulletin na ating pinamigay. Tayo po'y sabay-sabay ng manalangin. Panginoon namin dakila, ikaw na may lalang ng langit at lupa, kami po ay nagpapasalamat at patuloy na nagbibigay ng papuri sa iyo sa kabutihan mo sa mga nagdaang araw na patuloy mo kaming iningatan at patuloy mo kaming pinagkalooban ng aming mga pangangailangan. Patuloy po kami na nagpapakumbaba at nagpapasalamat na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na kami ay lumalapit at ang mga kahilingan ito ay aming binibigay sa iyo at pinagkakaloob. Patuloy po namin pinagdarasal at hinihingi sa panalangin ng aming mga kapatid ngayon na may karamdaman, ang bawat isa na mayroong sakit at ang kanila at hindi mabuti ang kalusugan. Aming pong panalangin na bawat isa ay palakasin mo, bigyan mo ng kagalingan at ng kalakasan. Ang bawat isa sa amin ngayon na nagdadalamhati at dumadaan sa anumang pagsubok, ikaw nawa ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan. Nawa ang iyong mga salita ay patuloy na magbigay ng pag-asa at ng tunay na kaaliwan sa amin ngayon na dumadaan sa mga pagsubok. Patuloy po na aming panalangin sa aming kapatid na si Brother Rob Aguado na patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan at ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Ganon din kay Sister Abby ay patuloy na pinagdarasal na pag-ingatan mo siya at ang kanyang pagbubuntis ay iyong gabayan hanggang sa kanilang maisilang ang kanilang supli. Salamat din po at ang pagpupuri sa iyong pag-iingat sa aming mga kapatid na OFW na patuloy mo silang ginagabayan at inilalayo sa anumang kapahamakan. Aming pong panalangin na ikaw nawa ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan sa mga panahong ito na sila ay malayo sa kanilang pamilya. Nawa ikaw din ang siyang magbigay ng comfort sa kanilang mga pamilya na naiwan dito. Nawa ang iyong pag-ibig ang patuloy na magbigay sa kanila at magbigay sa kanila ng kapayapaan na sa pamamagitan ng iyong salita at pangako na ikaw o Diyos ang patuloy na maggagabay at mag-iingat sa kanila. Ang aming ding panalangin sa aming mga kapatid sa pananampalataya ngayon na naghahanap ng trabaho, ikaw nawa ang sa maggabay sa kanila at patnubayan at ipagkaloob mo ang gawain o trabaho na naangkop sa kanila, na patuloy sila makapagbigay ng kapurihan sa iyo at sa mga ganitong pamamaraan ay kanilang pagkaloob ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ganon din sa bawat isa sa amin na gumagawa aming panalangin na patuloy mong pag-ingatan at gabayan ng gawain ng aming mga kamay. Nawa sa aming pagpapagal ay mabigyan ka namin ng kapurihan at mabigyan ka namin ng kaluwalhatian sa mga gawain ito at patuloy namin gawin ito ng may pagpupuri sa iyo at sa pamamagitan nito ay may pagkaloob namin ang mga pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay. Amin din panalangin na patuloy na paglago sa aming espiritual na pamumuhay ang bawat isang kasapi ng aming iglesia. Aming panalangin na patuloy mong pag-ingatan ang bawat isa at patuloy mo kaming gabayan. Nawa kami ay pag-isahin mo sa aming mga pananampalataya at patuloy mo kaming gabayan. Ang aming mga kapatid ay nawa magkaroon ng malawakang pakikilahok sa aming iglesia na sa ganun ang bawat isa ay magamit na naayon sa aming mga talento, na naayon sa aming mga kaalaman ay maibahagi namin ito sa aming mga kapatid. Ganun din ang aming panalangin na ang bawat isa sa amin ay palakasin mo at gamitin mong instrumento na maging makapagbigay ng kalakasan sa aming mga kapwa. Ang aming panalangin sa bawat isa, kasama na rin ang aming mga kapatid na iglesia sa aming federasyon na ZCRC sa
kongregasyon ng Malolos at ng Imos, ikaw nawa ang mag-ingat at maggabay sa bawat isang mga mananampalataya. Ganon din po ang may panalangin na ikaw magkaloob ng karunungan, tibay ng loob at katapatan sa paglilingkod ng aming mga leader. Patuloy mo pong gabayan at pag-ingatan ang aming mga pastor at ang kanilang mga pamilya. Nawa ay bigyan mo sila ng karunungan at katatagan sa mga panahong ito. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng karunungan na nagmumula sa iyong banal na spirito na siyang maging gabay nila sa pagtuturo at sa pag-iingat ng kanilang mga tupa. Ganun din sa aming mga elders at mga deacons, aming pasasalamat na patuloy mo silang pinag-iingatan at patuloy mo silang ginagabayan. Diyos, patuloy nawa na ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa aming mga konseho ay iyong pagkaingatan, ganun din ang aming mga pamilya. Nang sa ganun ay aming mapaglingkuran ang bawat isang kongregasyon nang naaayon sa iyong kagustuhan. Ganun din ang aming panalangin sa buong Iglesyang Laganap ngayon na humaharap sa pag-uusig at patuloy na paghihirap dahil sa kanilang pananampalataya na sila ay inaapi, kinukulong at minsan ay humaharap sa pagkamatayan dahil sa kanilang pananampalataya. Patuloy mo po nawang bigyan ng kalakasang loob ang bawat isa sa amin na bagamat kami ay humaharap sa ganitong mga pagsubok, ito ay hindi maging hadlang na patuloy naming ipahayag ang aming pananampalataya, ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon na siya magbibigay ng kaligtasan sa lahat ng iyong mga tinawag. Ganon din ang aming mga panalangin para sa aming mga missionaries at ang mga lingkod mo na patuloy na nagpapagamit para sa patuloy na maihayag ang iyong kabutihan, pag-ingatan at gabayan mo po sila sa silang bahagi ng mundo. Ganon din ang panalangin namin sa bawat iglesia ang iyong itinatag dito sa aming bansa at sa buong mundo. Nawa ay patuloy mo kami pag-isahin anuman aming pagkakaiba-iba. Nawa aming panalangin na ikaw, Panginoon, ang siya nagtatag dito at ikaw ang siya mag-nourish at magbibigay sa amin ng pagkakaisa na kami ay sama-sama na ang aming mitiin ay patuloy naming tawagin at palaguin ang pananampalataya ng mga pinili at ng mga iyong tinawag. Ganon din ang aming pinagdarasal sa mga panahong ito, ang aming bansang Pilipinas. Nawa ay patuloy mong pag-ingatan at gabayan ang aming mga pinuno, simula sa aming presidente hanggang sa mga leader ng bawat komunidad. Nawa ay bigyan mo po sila ng paggabay sa mga alituntunin na kanilang gagawin, ang tamang pagtulong sa mga nangangailangan, ganun din ang pagbigay ng tamang justisya at ang pag-iingat at kapayapaan sa bansang ito. Aming panalangin na sa panahon na kami humaharap ngayon sa pandemya, ikaw nawa, O Diyos, siyang magbigay ng tamang kaalaman sa bawat isa na gampanan nila ang kanilang mga gawain at aming panalangin sa aming mga health workers at sa aming mga enforcers na nawa ay patuloy mo silang pag-ingatan at gabayan at ilayo sila sa kapahamakan. Nawa ang mga sinuman ng mga nagkasakit, ang aming panalangin ang maagap na kagalingan para sa kanila. Ganun din po ang aming hinihiling na nawa sa mga pagkakataong ito ay maging instrumento at maging paraan na ang mga tao, ang iyong mga mamamayan ay patuloy na mapalakas ang kanilang pananampalataya sa mga ganitong pagkakataon, na ang bawat mamamayang Pilipino ay patuloy na lumapit sa iyo at nang sa ganon ay paglingkuran ka rin nila at tanggapin ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, O Diyos, na sa mga panahong ito ikaw ang patuloy na nag-iingat sa amin at nagagabay. Nawa po ilayo mo kami sa anumang posibilidad na kami ay mahawa o magkasakit, at kung sino man sa amin ang may mga karamdaman na at posibleng makakuha nito ay iyon nawa pagalingin at bigyan ng magandang kalusugan ang bawat isa. Salamat, O Diyos, na sa mga araw na kapahingahan na ipinagkaloob mo sa amin na kami ay makalapit sa iyo at maihiling ang aming mga panalangin. Aming pong pasasalamat at papuri sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na siya nagturo sa amin na manalangin sa pamamaraan na
itinuro mo. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Sa pagbabasa po ng ating teksto, ay patuloy pa rin natin pag-aaralan ang Aklat ni Job. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang kabanata, mga talata 11 at 13. Atin pong sabay-sabay na basahin. Nang mabalitaan nga ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat ng kasamaang ito na sumapit sa kanya, sila'y naparoon, bawat isa na mula sa kanya-kanyang sariling pook, si Eliphaz na Timatnita, si Bildad na Suhita, at si Sophar na Naamahtita. At sila ay nagkaisang loob na magsiparoon upang makidamay sa kanya at aliwin siya. At nang kanilang itanaw ang kanilang mata mula sa malayo, hindi siya makilala. Kanilang inilakas ang kanilang tinig, nagsiiyak, at hinapak ng bawat isa ang kanilang kanya-kanyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. Sa gayoy, nangayong umpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa na 7 araw at 7 gabi, at walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay totoong malaki. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang umaga muli sa inyo. Tayo ay nagpapatuloy sa ating sermon series sa Aklat ni Job. At ngayon tayo po ay nasa Job chapter 2 verses 11 to 13. At kung kayo po ay may Biblia, kayo po ay makibasa sa akin. Nang mabalitaan ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat ng kasamaang ito na dumating sa kanya, dumating ang bawat isa sa kanila mula sa kanya-kanyang sariling puok. Si Eliphaz na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Sophar na Naamahtita. Sila'y nagkaisang pumunta upang makiramay sa kanya at aliwin siya. Nang kanilang matanaw siya mula sa malayo, siya ay hindi nila nakilala. Kanilang inilakas ang kanilang tinig, umiyak at sinira ng bawat isa sa kanila ang kanya-kanyang balabal, at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo paharap sa langit.
At sila'y umupo sa ibabaw ng lupa na kasama niya sa 7 araw at 7 gabi at walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay napakalaki. Pagpalain ho kayong nakabasa at nakarinig ng banal na salita ng ating Panginoon na tayo ay may pamagat sa umagang ito na pakikiramay at kaaliwan. Nitong nakaraang huling 3 o 4 na buwan na isa sa pinagbawal ng gobyerno na dulot ng pandemya o COVID-19 ay ang pagkakaroon ng mass gatherings. Kaya naman hindi pinahintulutan magkaroon ng burol, yung mga pamilya na namatayan, lalo na kung yung namatay ay mayroong mga sintomas na kahalintulad ng COVID-19, lalo na nung tayo ay nasa panahon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Napakahirap sa damdamin ng mga mahal sa buhay na namatayan na walang makikita na nakikiramay sa kanilang mga pagluluksa na tila lalong nadadagdagan yung kabigatan na kanilang nadarama. Gayun din naman yung mga nagkakasakit na nadala sa ospital na hindi madalaw ng mga ibang mahal sa buhay at mga kaibigan upang mabigyan ng kalakasang emosyonal doon sa kanilang mga sakit na nararanasan nung sila ay mga nasa ospital. At kung itong mga may sakit naman na ito ay isang Kristiyano o mga Kristiyano, ay walang nakakapagbigay sa kanila ng encouragement o kalakasang espiritual mula sa mga kapatiran dahil sa dulot ng pandemyang ito. Hindi tayo nilikha ng mga tao na para mapag-isa kundi maging isa sa komunidad na ating ginagalawan. Kaya naman sa kasiyahan, kagalakan, kalungkutan, kabigatan, kapighatian, ay naghahanap tayo ng mga karamay. Kaya nitong quarantine period, hindi nakakapagtaka na tumaas ang kaso ng depression. Maraming tao ang na-depress kasi maraming nawalan ng trabaho at iba't iba pang idulot nito sa emosyonal ng isang tao. At may mga naitala na rin tayo ng mga nagpakamatay. Kaya tayo pa rin ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa teknolohiya na meron tayo ngayon na kahit tayo ay magkakalayo ay nakakapagkumustahan pa rin tayo. Kahit hindi nito kayang palitan yung ating physical na interaksyon. Kaya tayo pa rin ay umaasa sa isang physical assembly again na tayo makakapagkumustahan, makakapagkamayan, makikita natin ng mukhaan ang bawat isa. Kaya sa ngayon, ay ito muna ang ating nagagawa through the technology na meron tayo ngayon at pinagpapasalamat pa rin natin ito sa ating Panginoon. Kaya matuto tayong magpasalamat sa lahat ng mga pagkakataon. Mabuti man o masama, ay tanggapin natin ito sa ating Panginoon. Sa gitna ng matinding pagsubok na tinanggap ni Job, mawala ng ari-arian at mamatayan ng 10 anak. At ang kamatayan na ito ay hindi may interval na taon ang bibilangin bago mamatay isa, sumunod ang isa, kundi sa isang iglap lang ang iyong 10 anak ay nawala. At sa pinakapanghuli na sinubok, si Job ay magkaroon ng matinding karamdaman sa balat na sinasabi na mula puyo hanggang sa tuktok ng ulo hanggang sa talampakan ay meron ito. Kaya naman yung ang pagdating nitong 3 kaibigan na to ni Job ay tamang-tama upang makiramay doon sa kanyang pagdurusa at mabigyan siya ng kaaliwan. Sigurado naman ako na nabasa na natin itong aklat ni Job at alam na rin natin yung katapusan nito. At sa kalagitnaan nitong aklat na ito, tsak naman naiinis tayo dito sa mga kaibigan ni Job. Ngunit ang kanilang pagdating sa bahay ni Job ay tamang-tama sa pangangailangan ni Job. Tamang-tama sa pangangailangan niya. Pangangailangan ni Job ng makikiramay sa kanya, sa kanyang kapighatian at magdudulot ng kaaliwan sa kanya. Kaya yung pagdating nila sa tahanan ni Job, ito ay nasa tamang panahon na sila ay kinakailangan ni Job. Ang mga kaibigan dito ni Job ay patunay lamang kung gaano kakilala o katanyag sa lupain
kilala kay Job doon sa chapter 1. Sinabi doon ay siya ay pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. Si Eliphaz na Terminata, si Bildad na Suhita, at si Zophar na Naamita. Hindi man alam ng mga nagkakasundo maraming scholar kung saan ang eksaktong lokasyon nakatira itong mga tatlong kaibigan na ito ni Job, pero makakakuha pa rin naman tayo ng mga clue doon sa kanilang mga pangalan. Halimbawa na lamang si Eliphaz ay associated yung kanyang pangalan doon sa mga saling lahi ni Esau o Edom. Ang pangalan naman ni Bildad ay isang pag-aanong pangalan na anak ni Adad. At si Zophar naman ay may kapangalan na Kenita na mula naman ito sa lahi ni Cain. Kaya makikita natin yung katangyagan dito ni Job na ito ay lagpas daan-daang milya sa silangan ng Jordan. Kaya sa pagdating ng tatlong ito na galing sa iba't ibang lugar, malalayong lugar, ay tiyak na nagdulot ito ng kaaliwan kay Job. Yung kanilang presensya, nasa kalagitnaan na nawalan ka ng pamilya, ng mga anak, ng ari-arian, bagsak na bagsak ka na, at makita mo itong mga kaibigan mo na ito na nandiyan na handang bumisita, handang makiramay sa iyo. Kaya malaking tulong yung presensya ng mga kaibigan ni Job sa kanya. Nang makita nila si Job, hindi nila nakilala siya. Bakit? Dahil doon sa sakit sa balat na nagdulot nito sa kanya. Yung kanyang muka, yung kanyang katawan ay na-disfigured na nitong karamdaman na ito. At hindi man alam sa science, modern science, kung ano ba yung sakit sa balat na ito ni Job, ay maraming translation sa Tagalog ay ito ay tinranslate na bilang ketong. Dahil sa modern science, yung ketong ay ito ay nagdi-disfigured ng ating mga katawan, ng ating mga muka dahil kumakain ito ng laman. Na marahil tulad talaga ito ng sakit ni Job doon sa kanyang kalalagayan. Kaya hindi siya makilala ng kanyang mga kaibigan. Dahil hindi nila makilala si Job at sa kanilang kahabagan, sa kalalagayan ng kanilang kaibigan, ang ginawa nila ay kanilang inilakas ang kanilang tinig. Umiiyak at sinira ng bawat isa sa kanila ang kanya-kanyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo paharap sa langit. Ito ay tanda ng kanilang pagluluksa. Nakikiluksa sila kay Job. Sila ay nakikidalamhati sa kanya. Ang kanilang pakikiramay kay Job ay hindi lamang sa labi o maipakita lamang yung kanilang presensya sa kanya at sabihin, "Oy, eto, nakikiramay kami. Pumibisita kami sa iyo at kami ay nakikiramay." Walang masama yon, pero hindi yung makita lamang ng presensya ng tatlong kaibigan ni Job at para sabihin na sila nga ay nakikiramay sa kanya dahil sinabi sa talatang 13, sila ay umupo sa ibabaw ng lupa. Nakasama niya sa 7 araw at 7 gabi. At walang nagsalita sa kaniya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay napakalaki. Kasama nila sa pagluluksa sa loob ng 7 araw at gabi. Kasama ni Job, magkasama Job at si Job at saka kanyang mga kaibigan. Kaya dito'y pinapakita na sincere talaga yung kanilang pakikiramay. Dahil yun talaga ang pagdadamay. Niraramdam nila kahit hindi nila maabot yung physical na nararamdaman at emotional na nararamdaman ni Job, ay nandoon yung gawin nila, pilitin nila na maranasan at madamayan si Job doon sa sakit at kapigatian na kasalukuyan niyang nararamdaman. At sa kabila noon ay mabigyan din ng kaaliwan ang kanilang kaibigan na si Job. Nasabi ko ito dahil alam natin na ang naging takbo ng kwento na ito sa aklat na ito ay kung paano siya akusahan later on ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sa pagkakataon na ito, sinseridad ang pagpunta nila doon sa tahanan ni Job na makiramay at bigyan siya ng kaaliwan.
Kaya sila ay ginagampanan nila yung dapat gampanan ng isang tunay na kaibigan. Habang binabasa ko itong particular portion na ito ng nitong chapter 2, ay ako'y napatanong dahil itong si Job ay tanyag. Sabi dun sa chapter 1, siya ay napakadakila. Kaya kilala siya. Kaya naman itong mga kaibigan niya ay nanggaling sa mga iba't ibang panig dito sa silangan. At tiyak, dahil siya itanyag, marami siyang kaibigan. Tiyak, hindi lamang ito 3. Tulad ng isang kilalang personalidad na meron tayo sa sosyalidad, mapa-artista, basketball player, politiko, ito ay maraming kaibigan. At sa sobrang daming kaibigan nito, kaya pag nagkaroon ng kasalan or nagkaroon ng binyagan, siya talagang ang dami niyang mga inaanak na kumukuha sa kanya dahil siya ay mga kilala. Dahil siya ay kilala at siya ay tanyag. Pero kasi Job ay isang kilala at siya ay tanyag, ay bakit 3 lang ang nakiramay sa kanya? O baka naging silent lang sa ibang mga bisita si Job. Bisita itong saklat ni Job. Pero tingnan natin, sa itinala rito, sila ay pumunta kay Job. Itong 3 lamang na ito ay para palakasin siya. Kahit hindi man later o maging maganda ang pagkakaalam sa presentasyon sa kanila sa aklat na ito, masasabi pa rin natin na tunay ngang kaibigan sila ni Job. Kaya marahil totoo ang sinasabi ng maraming tao na ang madaming kaibigan sa panahon na siya ay sagana ay ito ay nagiging evident. Ngunit kapag sa panahon na walang-wala na at wala na rin pag-aari, ang mga kaibigan din ay nawawala. Kaya sa akin pangunawa ay ganito din ang nangyari kay Job, na iniwan siya ng marami niyang kaibigan dahil siya ay walang-wala na at wala ng benepisyo na makukuha kay Job. Ngunit ang 3 ito ay hindi lamang nagpakita na sila ay tunay na kaibigan ni Job, ngunit pinakita pa rin nila sa kanilang pakikiramay sila ay mga kapatid sa panahon ng kagipitan. Na ito rin naman sinasabi sa atin sa Kawikaan chapter 17:17, ang kaibigan sa lahat ng panahon ay nagmamahal at isang kapatid ay ipinanganak para sa kagipitan. Kahit sila ay nagmula sa iba't ibang lugar, itong mga kaibigan ni Job, magkakaiba sila ng kultura, ngunit makikita pa rin natin yung kanilang pagmamalasakit kay Job. Na handa silang makipagluksa at makibahagi sa kapighatian ni Job. Hindi ba ganito din ang tinuturo sa atin ito? Kung likas sa mga tao na humanap ng karamay sa gitna ng pagluluksa at pagdadalamhati, ay gayon din naman sa atin sa loob ng iglesia. Ang nangyari kay Job na pinakilala siya na walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan, ay nakaranas pa rin ng higit-higit na pagdurusa sa kabila ng kanyang espiritual na estado na katotohanan. Ito ay nagpapakita sa atin na kahit ang mga mananampalataya ay hindi malilibre sa mga tulad na ito, sa mga kapighatian na tulad ng naranasan ni Job. Kahit hindi man tayo makapantay o humikit sa kapighatian ni Job sa kanyang pinagdaanan, ngunit ito'y katotohanan na maaari at nangyayari nga sa loob ng iglesia. Kaya sa tuwing tayo ay lilingon, ay makikita natin ang katotohanan na ito. Mayroon tayo mga kapatid na nangangailangan sa atin dahil sila ay nasa gitna ng pagdalamhati na inaasahan ng pagdamay na magbibigay sa kanila ng kaaliwan at kagaanan ng kasalukuyan nilang dinadala. Hindi tayo kabilang sa iglesia o sa isang lokal na iglesia na walang pakialam sa kalalagayan ng bawat isa.
Ito ay trabaho ng lahat. Ito ay duty ng bawat ikinonekta sa katawan ni Kristo. Mula sa mga pamunuan, sa office bearers, hanggang sa bawat isang miyembro, ito ay isang katangian at isang marka ng isang tunay na iglesia, na tayo ay merong pakialam sa kalalagayan ng bawat isa. Dahil tayo ay kabilang sa iisang katawan ni Kristo. Kaya sa kagalakan at sakit, tayo ay nakikiramay sa bawat isa. Ganito ang sinabi sa atin ni Pablo sa isang analogy niya kung paano niya i-describe ang isang iglesia. Ginamit niya yung ating physical na katawan, na tayo ay tulad ng mga bahagi ng katawan na pinagkabit-kabit, pinagduktong-duktong. Hindi natin masasabi na isa ay walang halaga o isa ay mas importante kaysa sa isa, kundi lahat tayo ay mayroong halaga sa loob ng iglesia. Kaya ganito ang sinabi ni Apostol Pablo: kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Sa unang Korinto chapter 12 verse 26. Hanggang gaano ang kaya nating gawin na pakikiramay sa ating mga kapatid na nagdadalamhati? Handa rin ba tayo makiisa sa kanilang kasalukuyan na pinagdaraanan? Handa ba tayo makipasan sa kanilang mga dalahin? O sa kaginhawahan lamang tayo handang makibahagi sa kanila? Sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay pinag-isa ng katotohanan ng mabuting balita kay Kristo Jesus. Wala nang anumang nagbubukod sa atin, naghihiwalay sa atin, nagdi-divide sa bawat isa sa atin. Walang merong mataas na pribilehiyo dahil wala nang mayaman o mahirap. May katungkulan man sa lipunan o wala, tanyag man o hindi. Dahil lahat ay iisan kay Kristo. Iisang bahagi ng katawan kung saan inaasahan ang kanilang isipan at damdamin ay iisa. Muli, tayo ay nagpapasalamat sa anumang teknolohiya na meron tayo ngayon, na kahit hindi man tayo nagkikita ng pisikal at nagkakausap pa rin tayo. Nakakapagpanalanginan tayo tuwing tayo ay may prayer meeting. Sa weekdays naman, meron tayong Lament Psalms reading o sa iba pang gawain na inilaan natin through online. Nakikiramay tayo sa pasanin ng bawat isa. Tayo ay nakikinig sa bawat isa kahit tayo magkakalayo, dinadamdam pa rin natin, pinakikita pa rin natin, handa tayong bumuhat ng kabigatan ng bawat isa. Sa pamagitan ng bawat pagpapanalangin natin, ay tayo ay merong kapatid na nabibigyan natin ng kaaliwan sa kanilang kabigatan na dinadala. Kaya sa tuwing may kapatid tayo na nagbabahagi ng kanyang mga mabibigat na nararanasan, kasalukuyan na pinagdadaanan, ay tinataas natin ito sa trono ng kahabagan ng ating Panginoon. Kaya magkalayo man tayo, salamat talaga sa Panginoon dahil tayo ay nakakapagdulot ng kaaliwan sa bawat isa. Di ba anong laking kaaliwan na alam mo na mayroong kapatid na nananalangin para sa iyo kahit siya man ay nasa malayo, na alam mo na inaalala ka at nakikiisa sa iyong pinagdaraanan. Kaya mga kapatid, paanyaya ko sa inyo, tayo ay makibahagi sa bawat gawain na iglesia na kaya nating daluhan. Hindi lang dahil tayo ay makikinabang, kundi alam natin yung ating mga kapatid ay nangangailangan din ng ating pakikiramay. Hindi natin tinitingnan to, ano pa yung benepisyo sa akin na ito, kundi presensya mismo na natin ay tanungin din natin ng ating mga sarili. Ano ba ang magiging benepisyo ko para sa aking mga kapatid sa pananampalataya? Kasi wala namang ibang gagamitin ng ating Panginoon para mabigyan tayo ng kaaliwan, makipasan sa kabigatan ng ating mga kapatid sa pananampalataya, kundi tayo rin din naman. Kaya ang ating mga paningin ay hindi natin itinitingin sa ating mga sarili. Itinitingin natin sa ating mga paligid. Kinalilimutan natin ang ating mga sarili at pinibigyan pansin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Inuuna sila kaysa sa ating mga
sarili. Naipapahayag natin na tayo nga ay kaibigan na nagmamahal sa ating mga kapatid at tayo nga ay mga tunay na kapatid nila dahil handa tayong dumamay sa kanila. Sa lokal na iglesia na ating kinabibilangan, tayo ay nagiging kaibigan. Tayo ay nagiging kapatid ng bawat isa dahil ang ating Diyos, ang ating Ama, ang ating Diyos na Amang nasa langit. At dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay nakapasok sa tahanan ng ating Ama, tayo ay inampon. Sa gayon tayo ay maging tagapagmana ng ating Ama. Ang benepisyo ng ating kaligtasan. Tayo ay nagiging kaibigan ng bawat isa. Tayo ay mga magkakapatid. Nagiging karamay nila sa gitna ng kanilang pagdadalamhati at tayo na ginagamit ng Panginoon na magdulot sa kanila ng kaaliwan. At gayon din naman ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa atin. Ito ay isang give and take relationship. But we give more than expecting na tayo ay mag-take. Kundi to give. And that's the biblical principle. Lalo na sa relasyon natin mga magkakapatid sa pananampalataya. Ang iglesia na ito ay, tandaan natin, ating kinabibilangan iglesia ay hindi pa ganap, hindi pa perpekto. Kaya marami pang pagkakataon na tayo ay nabibigaw pa rin mula sa ating mga kapatid. Hindi sila nagiging ating inaasahan sa gitna ng ating mga pagdadalamhati. Nabibigo tayo sa mga expectation natin mula sa kanila. Ngunit hindi tayo sumusuko sa iglesia. Hindi natin sinusukuan yung iglesyang ito na puno pa rin ng kahinaan at kapintasan. Dahil alam natin na ito ang pamilya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Laging inaasahan natin na natin ay hindi kung ano ang magagawa ng ating mga kapatid para sa atin, kundi ano ba magagawa ko para makatulong sa kanila upang maibsan ang kanilang paghihirap o kalungkutan. Ang pagiging isa, be united sa loob ng iglesia, tandaan natin, ito ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Sa pagpapakumbaba ng bawat isa. Handang isuko ang kanilang mga karapatan alang-alang sa iba. Ito ang pagsasakripisyo ni Kristo para sa atin. Siya na ating kaibigan at kapatid. Tayo na pinahihirapan ng pang-aalipin ng kasalanan. Tayo ay nakatagpo ng kalayaan at kaaliwan sa ating Panginoong Kristo. Siya ang ating kaibigan na matapat, na namatay alang-alang sa atin. Sino ang tao na handang mamatay para sa kanyang kaibigan? Si Jesus na nagbigay ng buhay sa atin upang tayo ay mabuhay. Ang nagsabi, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Nandito sa John 15:30 na ito, na tinutukoy niya mismo rito ay ang kanyang sarili. Siya yung taon handang magbigay ng kanyang buhay sa mga kanyang kaibigan. Nang siya ay tumungo at mamatay sa krus, sa katubusan ng kasalanan. Sino ang kanyang kaibigan na tinutukoy rito na magkaroon ng buhay? Sinabi pa ni ating Panginoong Hesus sa verse 14, kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Tayo ginagawa natin ang mga inuutos niya dahil tayo ay mga nagtitiwala sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay nasa Kanya. Tayo ang kaibigan ni Jesus. Tayo ang Kanyang kaibigan na pinag-alayan, pinaghandugan niya ng Kanyang buhay. At hindi lamang niya ipinahayag sa atin ang Kanyang pagiging matapat na kaibigan, kundi bilang kapatid na handang makiramay sa atin. Dahil hindi nahihiya si Jesus na tawagin tayong Kanyang mga kapatid. Para sa pagsunod sa kalooban ng Ama at tayo ay maligtas, si Jesus bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi na itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay na tagpuan sa inyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili.
at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Siya na Diyos, marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa sa tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayunman, walang siyang kasalanan. Hindi siya nahulog sa pagkakasala. Kaya sino ang makihigit sa ginawa para sa atin ni Kristo? Ang pakikiramay niya sa atin nang siya ay maging tao ay isang kaaliwan na sa atin dahil alam natin na ang hari na ito, ang ating hari, ay nauunawaan ang kalalagayan natin at alam niya kung paano tayo iligtas sa masasama kasi minsan na siya na nasa kalalagayan natin. Kaya mga kapatid, halika, tayo ay tumawag sa Kanya sa panahon na tayo ay nagluluksa at nagdadalamhati at tayo ay bibigyan niya ng kaaliwan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. At siya rin naman, itong banal na Espiritu, ang tatak, ang kasiguraduhan na lahat ng pangako ng Diyos ay magaganap at matutupad at ito ay mararanasan at makakamit natin. Kaya anong kaaliwan na meron tayo sa mundong ito? Na punong-puno ng hirap at pasakit na hindi natin kayang dalhin. Ngunit salamat dahil meron tayong tunay at matapat na kaibigan, ang ating Panginoong Hesus. Humahanga tayo kay Job dahil kinaya niya ang mga sobra-sobrang paghihirap na kanyang pinapasan. Pero sa katunayan ay hindi kaya ni Job yon. Hindi niya kayang sa sarili niya, hindi niya kayang lagpasan o pasanin ang kanyang mga pinagdaanan. Yung sobrang paghihirap na kanyang daladala. Sa katunayan, ay gayon din naman ang ating kalalagayan. Ano man yung pagsubok na dumadating sa atin, hindi natin kaya itong bitbitin natin. Hindi natin ito kayang dalhin. Hindi natin ito kayang lagpasan. Pero ano yung nagbigay ng kalakasan kay Job? At siya rin naman magbibigay kalakasan sa atin. Dahil nauunawaan ni Job ang karunungan ng Panginoon. Dahil ang tunay na mayroong pananampalataya sa Panginoon ay nakakaintindi ng karunungan ng Panginoon. Kahit naman sa eksaktong kalalagayan niya ay hindi niya alam kung bakit ito pinangyayari sa kanya. Kaya naalala ba natin yung sinagot ni Job sa kanyang asawa? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Dahil ang kalakasan mismo niya ay nasa Panginoon, na siya rin naman ating kalakasan. Dahil ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus ay pinananaligan natin ay naging karunungan para sa atin mula sa Diyos. At katuwiran, kabanalan, at katubusan. Kaya sa isang hymn na sinulat ni Joseph Scriven na mamaya ay aawitin din natin na may pamagat na What a Friend We Have in Jesus. Kaya itong hymn na ito ay nag-rin sa atin na kaaliwan dahil pinakikita rito kung gaanong katapat na pag-ibig ng isang kaibigan na meron tayo, na dinadamayan tayo sa lahat ng pagkakataon. Ganito ang 4 na linya na sinabi dito sa kantang ito. Nawa ito ay magbigay sa atin ng kaaliwan habang kinakanta natin ito sa awit ng pagtatalaga. O anong kaibigan na meron tayo kay Jesus, na ang ating mga kasalanan at kalungkutan ay kanyang daladala. Sa kanyang mga bisig, iingatan at ipagtatanggol ka. Ang hinahanap mong kaaliwan ay doon mo matatagpuan. Pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Panginoon.
Mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala at basbas ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh, magmula ngayon at magpakailanman. Amen.